Paunti-unti na nga tayo nakakabangon mga idol simula nung sinalanta kami dito ng bagyong Yuan noong November 8. So grabe, napakalakas mga idol, no. Daming nasalanta dito sa amin sa Nueva Vizcaya. At isa na tayo mga idol na natangayan ng solar panel. Pero mas malala mga idol ang nangyari dito sa isa naming client. Talagang nilipad yung kanyang mga solar panel. Hindi lang isa, hindi lang 10, kundi mahigit 30 pirasong mga solar panel. So napakalupit ng bagyong Yuan na dumaan dito sa amin mga idol. Hindi talaga biro. So panoorin nyo mga idol kung paano natin na isaayos ulit itong kanilang mga solar panel. At ngayong araw nga mga idol ay ipapakita ko sa inyo ang totoong sitwasyon matapos liparin ng Super Typhoon ang 32 pieces na solar panel ni client. Kaya eto, magre-rescue tayo ngayon. Mag-i-install tayo dito mga idol ng 30 pieces na bifacial na solar panel para may kuryente na sila, kasi bagsak lahat dito ang ano man namin mga idol, ang mga poste namin, so wala tayong grid. At nang dumating na tayo dito sa site mga idol ay ito kaagad ang bumungad sa atin. So talagang nilipad yung kanyang mga solar panel. Bali 32 pieces pa naman ito. Tanging mga kable at saka mga ilang pirasong solar mounting lang ang naiwan. Wala rin kasi silang grid dito mga idol dahil talagang bagsak lahat ng poste dito matapos dumaan ng bagyong Yuan. Kaya halos isang linggo na rin kaming walang grid dito mga idol. Kaya kailangan talaga itong ma-power up. Grabe kasi yung dumaan na bagyo mga idol. Hindi talaga biro yung dumaan na Yuan na bagyo dito sa amin. Super typhoon talaga. So yung mga hindi inaasahang bagay ay talagang nangyari. Ang dami mga nasirang bahay dito. At ang dami ring mga establishment na hindi nakakapag-operate ng maayos gawa ng walang grid. Halos isang linggo na nga simula nung napadaan yung bagyo dito sa amin, pero halos madalas pa rin ang paulan-ulan mga idol, kaya medyo natatagalan kami sa aming mga trabaho. Apat na piraso nga palang hybrid inverter yung gamit nila dito mga idol, at apat din na tig 200 Ah na battery. So yan, naka-off muna. Kailangan muna nating tapusin yung panel para ma-operate ito. Bifacial na 590 watts na nga pala ang gagamitin nating solar panel dito mga idol. Bali 30 pieces ito. Para nga pala sa mga hindi pa po familiar sa bifacial na solar panel, ay nakakakuha ito ng power sa harap at sa likod, kaya mas mataas ang harvest lalo na kapag reflective ang bubong. Matapos nga namin makuha ang mga sukat mga idol at mapag-isipan ng mabuti ang aming mga plano, dito na nga magsisimula ang totoong trabaho. Dahil nalipad ang dati nilang mga solar panel, kailangan naming i-rebuild from scratch ang mounting system nila. So dito nga mga idol, hindi pwedeng bara-bara yung gagawin naming trabaho dito dahil ayaw na ng client namin na maulit-ulit yung nangyari sa kanyang investment. Napakahirap kasi na makita yung investment mo na tinangay lang ng hangin. Although hindi naman maiiwasan dahil natural calamity nga ang nangdali sa kanyang mga solar panel, pero hanggat maaari mga idol, dahil tayo naman ang nakakaalam ng ganitong klaseng trabaho, sa mga nagdi-DIY dyan or sa mga nagbabalak mag-install, sana gawin nating maayos yung ating mga trabaho. Huwag sana nating abusuhin mga idol yung mga client natin na walang kaalam-alam sa mga ganitong klaseng bagay. Pinagkatiwala nila yung ganitong klaseng trabaho sa atin, kaya dapat mga idol gawin natin yung pinaka-best natin. Unang-una para sa safety nila at para mapakinabangan ng maayos yung kanilang investment. Kaya wag sana nating hayaang masira mga idol ang industriya ng solar. Inaabot na nga tayo ng dilim dito mga idol, kaya lang hindi pa natin ito pwedeng sukuan dahil hindi pa nakakabit yung ating mga wirings. Ito kalat-kalat pa pero nakaabang na ito mga idol. Ayan, so kakabit na lang ito dulo to dulo ng mga series ng solar panel. Kaunti na lang ang kulang natin, so malapit na rin matapos ito. Ganyan kasi talaga mga idol kapag solar installer ka, kung ano yung request ng client at kung sa tingin mo ay malaking maitutulong sa kanila,
ay kailangan nating i-push. So tignan nyo naman, naka-generator pa rin sila hanggang ngayon. So kailangan na nating tapusin ito mga idol. Ito na nga ang sinasabi ko, nabutan na tayo ng dilim dito mga idol. Pero dalawa na lang, konti na lang to, saglit na lang to. Maaga nga tayong gumayak dito mga idol dahil kailangan na nating i-power up itong setup ng ating client. So mag-finalize na lang tayo ng ating mga connection and then ready to power up na para magamit na nila. Na. Baliktad ah. Ay, napagaliktad yung nandito yung malakas eh. Baliktad yung Full screen niya. Nandito yung malakas. So, 5 na. lang naman ang ano niya, ang pinaka main breaker ng mga baterya. Ito, Hindi na wala. Pero ito. director dito sa papuntang bahay, no? Oo. Napunta rito. Minigurado na lang, pinag-uok ko lahat para walang ano. Ito. Ano nangyari? Ilang buwan pa lang to na na-install nun kuya? Ano lang. 6 months yata. 6 months lang? Tapos, Laging nag-a-alarm. tapos mahirap kasi tawagan sila. Ay, magpunta sila dito dahil sa Maynila pa. Pero natatawagan naman. Tapos, ang ginawa ko na lang, may sariling setup na lang ako. Basa-basa ako sa Ganoon na lang talaga. Ang ginawa ko na lang, inano ko na lang, basa-basa ako sa manual kung paano unahin yung alarm, alisin yung alarm. Tumutunog-tunog, no? Maingay. So, ifa-finalize na lang ito mga idol. Ang importante sa ngayon kasi makapag-charge na. Yun yung pinaka priority. So, ito babalikan namin para ilinis pa yung mga wiring. So, hindi pwedeng ganyan. Ma-flexible hose pa yan para malinis. Top priority kasi dito kasi magwa 1 week na wala pang wala pang grid. So, para makagamit na sila. Halos ginabit na rin tayo kagabi matapos dito. Okay. So, yung mga panel niya, ayan, nalipad doon. Yung mga dating panel. Ayan, puro may tama-tama pa yung kanilang mga yero. PUP hanggang doon sa taas. Tinamaan ng mga panel yung kanilang yero. So, wala talaga.